Dito naman po sa On Call, halos araw-araw ay nakatatanggap kami ng mga panawagan mula sa mga nag-aalalang kamag-anak ng mga nawawala. Pero kung kayo po ay may hinahanap na kamag-anak, ito ho, babala. Huwag basta-bastang magtitiwala sa mga taong nagsasabing alam nila kung nasaan po ang inyong kamag-anak dahil baka maging biktima ho kayo ng mga mapagsamantala dyan. Sa 5 araw na pagkawala ng asawa ni Joanna Angeles na si John Roy, takot at kaba ang namayani sa kanya bilang may bahay. April 26 ang nagpaalam daw si John Roy para sa kanyang trabaho. Nakausap pa raw niya ito kinabukasan. Ngunit sa pangatlong araw, tuluyan nang nawala ang kanilang komunikasyon. 2 phone yung gamit niya, parehas unattended. So, matawag po kami sa relatives ko nandun. Ang sabi po nila hindi nagpunta. Hindi nila nakita ron si John Roy. Iba't ibang paraan ang ginawa ni Joanna sa paghahanap sa asawa. Kabilang na ang pagpapakalat ng larawan ng asawa sa internet. Pero sa halip na makatulong ito, tila naging bangungot para kay Joanna ang kanyang ginawa. Isang nagngangalang Jeric de los Reyes, inspektor daw ng bus sa Tugigaraw, ang kumontak sa kanya gamit ang impormasyon sa internet. Natagpuan daw nila ito sa daan bandang madaling araw na puno ng saksak sa ulo, likod at dibdib. Agad daw nila itong isinugod sa ospital. Gusto kong makausap siya. Ang pinipilit po nila unconscious, hindi magising, walang malay. Dagdag pa ng bus inspector kay Joanna, kung gusto raw nitong maibalik ang asawa sa Maynila, kinakailangan daw nitong bayaran ang nalugi sa kanilang biyahe na halagang 800 pesos sa pamamagitan ng money transfer. Nung pinadala ko po siya sa money transfer, 3 to 5 minutes lang po, tinatawagan na po ulit namin siya. 2 ring, kinakancel na po yung tawag. Nag-iintay kami ng text, wala na po. Hindi na tuluyang sumagot sa tawag o text si Jeric de los Reyes matapos daw na matanggap nito ang pera. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Joanna. At ito ngang May 2, umuwi rin si John Roy. Buhay na buhay at wala ni isang galos. Nagkaproblema lang daw ito sa trabaho kaya hindi agad nakauwi. At hindi rin daw totoo na siya ay nasaksak sa Tugigaraw. Masaya man si Joanna sa pagbabalik ng asawa, galit ang kanyang nararamdaman sa mga nanloko sa kanya. Masakit yung nararamdaman ko hanggang ngayon. May shock po ako, may takot po ako. Dahil hindi biro yung tanggapin kong tawag na nasaksak asawa ko, walang malay. Lahat ginawa ko para mabalik. Ayon sa Philippine National Police, marami na silang natatanggap na reklamo na may kinalaman sa mga modus sa internet. Siguro na-exploit nila yung ating pagiging very maawain sa mga kamag-anak natin, sa mga close relatives natin. Ayun, marami rin naloloko na nagpapadala ng pera through yung mga kilalang forwarders, money forwarders, ano? Sa huli pa ng otoridad, huwag basta magtiwala sa mga nagpakilalang nakita nila ang inyong kaanak na nawawala, lalo pat kung naghihingi sila ng pera bilang kapalit ng impormasyon. Maging mapagtanong din naman at huwag masyadong mapagtiwala, lalo sa mga ganyang sitwasyon na yung mga taong nanghihingi sa kanila ng pera, nakakausap lang nila sa telepono or by text, di ba? O kaya by email or by the internet. Huwag basta-basta maniniwala. Siguro kailangang i-validate kung ano yung mga sinasabi ng mga tumatawag sa kanila. At para sa verifikasyon ng nawawalang mga kaanak, maaari pong tumawag sa DSWD hotline 734-8635.